Kararating lang namin dito sa bahay. Nag-perform yung aking anak, si Bunsunita, sa kanilang eskwelahan. At hinatid namin sa apartment ang si Juniorita. At ngayon nakauwi na kami. Kaibigan. May prediction bukas or mag 11 o'clock na ngayon ng gabi, pasado alas 10 ng gabi ay bukas, ngayon ang umpisa kanina pa, bumagsak ng umpisa ng gabi hanggang alas 2 ng umaga ang patak ng snow. Ang prediction nila ay nasa 10 pulgada, 9.6 inches. Of course, hindi lahat eksakto 9.6 inches yon dahil matutunaw yung iba pagpatak. Pero sa mga iba, maaaring mas doble noon dahil sa snow drift. Meaning yung mga nanggaling sa bubong na mga snow ay mahangin at papatak sa bahagi ng yung mga driveways or walkways. Kaya may mga matataas na snow na sa iba. Isa lang alam ko, maging busy lahat, kaya sinabi ko na sa pamilya na kung meron kayong lakad, o which is lahat may lakad, ay bigyan nyo ng sapat na oras ang inyong sarili, lalo pat papatak ang inyong schedule sa rush hour. Ang rush hour dito, kaibigan, ay mga sa umaga may rush hour, sa hapon may rush hour. Lahat ay nagkakasabay-sabay. Yung napasok sa mga opisina, sa mga trabaho nyo, kasabay nyo ang bus, kasabay nyo ang school bus, lahat na. Ang pinapanalangin ni Bunsunita ko ay mag school day, dahil kung school day ay may excuse siya para hindi makapasok, although bukas ang school. Pero ang mga transportasyon ditong pampubliko, may tinatawag kaming York Transportation. Lahat nun, school buses, taxi, yung mga services para sa mga tao dito ay kinakansela. Kaya mataas ang chance na magka-school day tomorrow, bukas. Ito yung snow, kita nyo yan. Mangyayari yan kapag mataas ang snow, may mataas na kayo dito, yung snow dito napupunta, nataas pa yon dahil malakas ang hangin dito sa Toronto, sa Kalakahan, Toronto, sa Ontario. Kilala kami sa mga lake effect, yung mabibigat na snow at yung malakas na hangin. Kaya pagpatuloy yan, nagkakaroon ng snow kami dito, pagpatuloy yan, tataas ang snow pa dito ng bukod pa sa prediction. At ang mangyayari yan, kaibigan, dahil galing doon puro yung snow na yon, kaya mabigat ang snow drift. Hindi biro yon. Marami mga plow trucks at snow blower nasisira ang mga shear pins or even auger nila. Ito na yung mga truck namin ng town, at yan ay ang ginagawa niya ay nagsasaboy sila ng snow. Hindi sila nagpa-plow pa, dahil kapag tumas pang ang plow, ang snow, saka pa sila magpa-plow. Hindi pwede sila mag-plow ng 1 inch lang, 2 inch lang. Kailangan ay mataas-taas. Kaya sa ngayon naglalagay sila ng asin. Kaya pupunta tayo dito, makikita ninyo, mukhang ngayon lang sila nakapunta muli dahil makaputing-puti na sa main road. Makikita ninyo na halos tubig or walang snow dahil malaki na yung nilalagay nilang asin. Nakikita nyo may pagka brownish dyan, may pagka darkish. Yan yung asin. Ito pa siya, tingnan natin. Kagagaling lang namin, kaya hindi ko naisoli itong aming hindi ko pa napipick up itong aming blue bin. Dumaan ang basura ngayon eh. Alright, kaibigan, at dito ko na lang tatapusin, kaibigan, ng aking maikling video. Mapapalaban na naman tayo bukas. Hindi ko alam kung ilan ang may cover ko sa mga videos, pero kukuha ko ng mga litrato. Ay, gusto ko lang itong ipakita sa inyo. Ito na, snow drift. Ayan.
Kita niyo yan? Pagpatuloy yan, bababa yan kung saan sila pumatak. Alright? At doon naiipon ang mabigat na snow, concentrated na snow yun, kumbaga. Kaya mabigat yun. Dahil yun ay kala nyo ay pulbos lang, pero mabigat, todo bigat. Kaya snowdrift ang tawag doon, kaibigan. Alright? Papaalam sa inyo at hanggang sa muli, kaibigan. Stay warm at padayon. Isa ito sa mga halimbawa ng snowdrift. Kailangan malaman nyo ito dahil ito yung tinatawag na purong snow to. Ang ibig kong sabihin nun, mabigat. Meron siyang mataas na kontento ng tubig. Kaya sa mga bahagi ng mga bahay, ito ay makikita ninyo kung saan ang hangin ay dumadaan, humahangin, kung saan tinataboy ng hangin ang mga snow na nasa taas na, at consistent siyang bumababa sa isang lugar. At ito ang halimbawa. Napakabigat niya sa makina, lalo pat hindi niyo tatanggalin kagad at sinaga ng araw. At patuloy po ito na magiging matigas at hanggang sa mahirapan na kayong tanggalin kung hindi niyo ito sisimulang alisin. Kaya kapag nakita kayo nito at alam niyo sa gabal, tulad ng sa mga sakyan, sa mga nadadaanan, katulad ito driveway ito, kailangan niyo tanggalin. Alright, hindi nyo kailangan agad-agaran yung 5 minuto mo tapos nyo agad. Pahinga kayo ng konti kung gusto niyo, bit by bit. Tandaan nyo, utay-utay, dahan-dahan, makukuha nyo rin yun. Alright, sa mga katulad ko na may machine, walang problema. Pero even yung mga machine na mga mumurahin or hindi talaga matibay, sisirain ditong snowdrift. Kaya lahat may mga bagay, dahan-dahan lang ang atake. Ay kaibigan, konting tip lang yan. Kung napapasin yung ibang salita ko, ay minus 25 na ngayon, close to yung hangin, minus, it's nasa upper 20s negative dito. Kaya naninigas na yung pangako. Normal lang sa mga tao. Sa katunayan, hindi namamalas, tumutulo na rin ang sipon nyo eh. Kaya may mga maskara ng mga tao dito. Pero I'm good. Just yung panga lang, hindi ako immune sa paninigas ng panga rin katulad ng mga karamihan. Kaya lagi nyo tandaan na mag bundle up kayo, ha. At tandaan nyo, nasa mundo tayo ng meron tayong informasyon na napakabilis. Itong ating cellphones, technology, itong internet. Always check the weather. Alright, hindi na nakita ninyo walang snow sa ngayong linggong to, that doesn't mean na wala talaga. Ito'y prediction lamang at maaaring magbago yun. Katulad dito, tinitingnan ko na 1 pulgada lang snow, pero sa pag-dip ng temperature, ito nangyari, biglang dumami ang snow. At ito nga, over a foot na to kung tutusin. Alright, at hanggang sa muli kaibigan, padayon.